Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sa paksa na mapanganib na pagkaunawa patungkol sa kaligtasan. Tayo pong lahat ay mahal at inibig ng atin pong Panginoon. Sabi nga po ng aklat ng Roma chapter 5 verse 8, nung tayo makasalanan pa, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Sabi po ng aklat ng Biblia, siya na may ibig na lahat ng tao ay mga kaalam ng katotohanan at mga ligtas. Mahalaga po ngayon na sa pagkakataon pong ito, malaman natin ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Katotohanan na masusumpungan po natin sa kanyang salita, sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, ang siyang may kapangyarihang magpalaya at mag-alis po sa ating mga kaisipan, sa mga maling paniniwala, sa mga maling haka, at mga minanang katuruan na hindi po naaayon sa salita ng ating pong Panginoon. Mahalaga po ngayon na ang basihan po ng ating pananampalataya, na ang basihan po ng ating paniniwala at pagkaunawa patungkol sa kaligtasan ay dapat pong sinasang-ayunan ng salita ng ating pong Panginoon. Ayun po mga kapatid at kaibigan, ano pong mapanganib na pagkaunawa sa kaligtasan? At marami pong tao ngayon na ganito pa rin po ang kanilang paniniwala. Sabi po dito mga kapatid, ang isipin ng tao na ang kaligtasan ay dahil lamang sa kaniyang mabubuting gawa, sa ganang kaniyang sarili, o yung tinatawag pong self-righteousness. Ibig sabihin po nito mga kapatid, yung ating ginagawang pagtulong, ginagawa po nating paglilimos, ginagawa po nating pagbibigay para sa iba, at ang atin pong mga ginagawang pagmamalasakit para po sa iba. Ang tawag po dito mga kapatid ay mabubuting gawa. At dito po sa pagkakaroon ng mabubuting gawa, may mga ilang tao po ngayon na ang kanilang basihan ng kaligtasan ay dahil gumagawa naman ako ng mabuti, dahil wala naman akong kaaway, hindi naman ako palamura, wala naman akong inargabyadong tao. Ayun po mga kapatid at kaibigan, at minsan, pag atin pong minsan makakausap sila mga kapatid at kaibigan, may mga tao na minsan nagsasabi silang hindi na rin nila kailangan yung Biblia, sapagkat nakita naman nila sa kanilang sarili na sila'y matuwid na, maayos kong mamuhay. Sabi po dito mga kapatid, hindi na rin nila minsan kailangan dumalo ng simbahan. At hindi ko na rin kailangan makinig ng pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ang ganitong paraan o ang ganito po bang kaisipan patungkol sa tinatawag nating kaligtasan ay katanggap-tanggap po ba sa harapan ng ating pong Panginoon na yung kaligtasan na iniisip po natin ay sa pamamagitan po ng ating pong sariling mga gawa? Amen mga kapatid, at dito po tayo ngayon maglalatag ng ilang mga talata o ng mga katotohanan sa Biblia patungkol po sa ganitong ating pinag-uusapan. Amen. Alam niyo po ba na ang bansang Israel mga kapatid ay napahamak dahil sa kakulangan nila ng pagkaunawa? Ayon po yan sa aklat ng Biblia, mga kapatid at kaibigan, dito po sa aklat ng Hosea. Sa Hosea chapter 4 verse 6 mga kapatid, ano pong sabi ng Biblia? Ang aking bayan ay nasira o napahamak dahil sa kakulangan nila ng kaalaman. Kasi po yung mga tao mga kapatid at kaibigan, kapag mabuti ang ginagawa nila mga kapatid, minsan nakakaligtaan na nilang basahin yung manual o yung Biblia, yung salita ng ating pong Panginoon. Bakit? Dahil po sa inakala nilang sapat na yung katwiran nila para magkamit ng kaligtasan. Hindi na nila kailangan yung salita ng Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid at kaibigan, mga kapatid, mahalaga po ang salita ng Panginoon, sapagkat kung tama ang ginagawa mo at sinasang-ayunan ng Biblia, mabuti po yun. Pero kung sa iyong sarili lamang tama ang iyong ginagawa at hindi po sinasang-ayunan ng Biblia, ang tawag po dun mga kapatid at kaibigan ay isang mapanganib
na pagkaunawa. Sabi po dyan mga kapatid, mahalaga ngayon ang tinatawag na katotohanan. Yung katotohanan, sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya. Sabi po ng Biblia, malalaman mo yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Maaaring sa pagkakataon pong ito mga kapatid, mabuti po ang inyong ginagawa. Tumutulong tayo, nagpapahalaga tayo para sa iba, pero ito na po ba yung sapat na dahilan para magkamit natin ang kaligtasan, yung pagpasok sa kaharian ng langit? Sapat na po ba yun mga kapatid? Ano pong mga sabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, atin pong tatalakayin ngayon mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan, isa pang talata sa Aklat ng Kawikaan, chapter 16 verse 25, may daang tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Sa ninyo po mga kapatid, kaibigan at mga samagiliw po nating mga minamahal na tagapagsubaybay, may daang tila matuwid sa tao. Subalit, ang nakakalungkot, ang dulo po niyaon ay kapahamakan. So ngayon ka mga kapatid, paano po natin malalaman ang pupuntahan po natin ay tama para hindi tayo maligaw sa pinapasimulang natin sa atin pong buhay? Mahalaga po niyan, ang sagot po dyan, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon sapagkat ituturo nito kung saan ka patutungo. Amen mga kapatid, sabi po dyan, may daang tila matuwid sa atin. Baka po ang iniisip po natin ngayon, sa ganang sarili natin ay matuwid. Pero kinalaunan mga kapatid, nakakalungkot, ay kadulo pala nun ay kapahamakan ng ating pong buhay. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, sa Diyos po yung kapurihan na atin pong mapag-usapan ang ganitong mga aralin. Hindi ko po nais na tayong lahat ay saktan dahil mabuti po yung ating ginagawa. Alam niyo po mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang mabubuting gawa mga kapatid ay tinalaga ng Diyos para sa tao. Sabi po ng banal na kasulatan, ang mabubuting gawa, dito po tayo tinalaga ng Diyos. Pero hindi po natin pwedeng gamitin, basihan, yung ating mabubuting gawa, nagawa natin sa ganang sarili po natin, ay basihan na upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen mga kapatid. Sabi po ng Biblia mga kapatid, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Makipot ang daan patungo sa langit, at kakaunti lang ang nakapapasok doon. Kasi ninyo po mga kapatid, makipot ang daan patungo sa langit. Sabi po ng Biblia, ang makipot na daan sa English mga kapatid ay straight, at ang kahulugan po ng straight sa Greek word ay strenuous. Sabi po dito, requiring or using a great effort. Sabi niyo pagpasok daw po sa kaharian ng langit mga kapatid ay hindi mabilis sapagkat yung daan patungo sa langit ay makipot. Nangangailangan po yan ng effort mga kapatid. Okay po na tumulong tayo, mabuti po na tayo nag-aabuloy, okay na nagsisimba tayo, okay na nananalangin po tayo sapagkat yan po ay mabubuting gawa. Ngunit ano pong sabi ng banal na kasulatan, tatalakayin po natin ngayon kung ganitong mga gawa sa kaniyang sarili ay sapat na ba upang maligtas mga kapatid. Sabi po dyan mga kapatid, ang daan patungo sa langit mga kapatid ay makitid na daan. Sabi po dito mga kapatid, ang makitid na daan ay sabi po dito mga kapatid, narrow. In Greek mga kapatid ay stenios. Sabi po dito mga kapatid, ang kahulugan ay tight or small. Sabi po dito, it is described limited space. Sabi po dyan mga kapatid, at ang kahulugan pa nito mga kapatid ay may pressure, may distress mga kapatid, at difficult path. Ibig sabihin po mga kapatid, yung pagpasok sa kaharian po ng langit ay hindi po mabilis. Hindi rin madali sapagkat maliit na pintuan, makipot na pintuan, at makitid na pintuan yung daan patungo sa langit mga kapatid. Sabi po ng Biblia, ang kaligtasan natin mga kapatid, sabi po ng Biblia ay nangangailangan din ng pagtitiis. Sabi po dyan mga kapatid, sabi po ng Lucas chapter 29 at chapter 21 verse 19, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa.
May sabihin mga kapatid, may mga effort po tayo. Ang point ko po ngayon, hindi masama na gumawa ng mabuti. Hindi masama yung ginagawa natin, okay po yan. Tumulong tayo, pero hindi po dito basihan upang tayo ay mga ligtas na. Alakayin po natin mga kapatid. Ano pong sabi mga kapatid ng Biblia? At ang sagot po ng Biblia sa ganitong kaisipan ng tao mga kapatid ay dito po sa aklat ng Isaiah chapter 64 verse 6. Sabi po ni Isaiah mga kapatid, sapagkat kaming lahat ay naging parang maruming at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon, kaming lahat na tinatangay kami ng lahat ng aming kasamaan na parang hangin. Sabi po ni Isaiah mga kapatid, lahat daw nating katwiran ay naging isang tilang maruming basahan lamang sa harapan po ng ating pong Panginoon. Ito po sa unang talatang ito mga kapatid, ay pwede po nating isipin na yung gawa nating mabuti ay katwiran natin sa Diyos para tayo mga ligtas. Pwede natin sabihin sa Panginoon yung gawang mabuti ay katwiran natin upang makapasok tayo dun sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ano sabi po ng Biblia mga kapatid sa aklat ng Matthew chapter 7? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi dun mga kapatid, di ba mabuting gawa po ito mga kapatid? Panginoon, ako'y nangaral. Panginoon, ako'y gumawa ng himala sa iyong pangalan. Panginoon, ako'y gumawa ng mabuti. Panginoon, ako'y nagpalayas ng mga demonyo. Idagdag pa po natin mga kapatid, Panginoon, ako'y tumulong. Panginoon, ganito po ang aking ginawa sa iyong harapan. Ibig sabihin, katwiran po ito natin sa atin pong sarili. Anong sabi po ng Panginoon mga kapatid? Lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa ng masama. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi porke tayo nangangaral, hindi porke tayo mga kapatid ay ginagamit na kasangkapan ng Panginoon para po magpagaling o para magpalayas ng mga demonyo, ay sapat na po nating ikatwiran sa atin pong sarili na tayo po'y maliligtas. Sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 9, at ako'y nasumpungan sa kaniya na walang katwiran sa aking sarili. Sabi po ni Apostol Pablo, maging siya mga kapatid sa Panginoon, nung siya'y wala sa Diyos mga kapatid, inisip niya sa kaniyang sarili na yung kanyang katwiran. Nung meron po siya mga kapatid na reliyon, yung kanyang kinaanibang paniniwala, tapat siya mga kapatid. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sabi niya, at ako'y nasumpungan na walang katwiran sa aking sarili. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, wala siyang katwiran sa aking sarili. Kumbaga hindi niya sinasabing pinagmamalaki ko na ako'y naging mabuting tao. Pinagmamalaki ko na ganito yung aking ginagawa. Ako'y maraming donation, ako'y maraming naibigay na halaga, nagkaroon ako ng maraming pabahay, meron akong orphanage. Kapatid, paalala po, maaring ganitong mga bagay sa panahon pong itong mga kapatid ay mabuti. Alam niyo po ba sa banal na kasulatan, may ganitong tao rin na matuwid, mabait, tumutulong, naglilimos at nananalangin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, bakit niya pinasundo itong tao ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, sa pagkakaroon ng mabuting gawa, alam po natin na nakikita ng Diyos yung mga bagay na yan. Ang ating pong pagtulong, ang ating pagbibigay, ang ating pananalangin, ang ating paglilimos, hindi po masama yun. Para sa akin mga kapatid, ito po'y simulain upang tayo kahabagan at kawaan ng ating pong Panginoon. Pero alam niyo po ba, dahil sa kanyang pagtulong at paglilimos mga kapatid, narinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin.
yung kanyang mga daing. Ang sabi niya po mga kapatid, nung panahon na yon, na para bagang nais ko pong sabihin sa atin ngayon, kahalintulad siya ng mabubuting tao, mabait na tao, tumutulong, at isa pang tao mga kapatid na naglalaan ng panahon sa pananalangin. At pinasundo niya po mga kapatid si Apostol Pedro. Dito po yung sa aklat ng Gawa, chapter 10 hanggang chapter 11. At dito po mga kapatid, tinuro niya bakit pa po kailangan ipasundo si Pedro kung yung kanyang mabubuting gawa sapat na para maligtas. Ito pong senaryo, ito pong pangyayaring ito mga kapatid ay isa pong nagpapatunay sa atin na hindi sapat yung pagkakaroon ng mabubuting gawa, pagkakaroon ng pagtulong, pag-aabuloy, upang sabihin po natin ang gawin nating katwiran sa Diyos na tayo po'y maliligtas na. Sa pagkakataon pong ito gusto pong ipaabot sa atin ng Panginoon na mabuti po yan. Pero hindi po sapat na maging katwiran natin sa Diyos na sa pamamagitan lamang ng atin pong mga gawa tayo maliligtas. Ano pong sinabi mga kapatid ng panahon na yun? Ipasundo mo si Pedro sapagkat ituturo niya sa iyo. May ituturo siya sa iyo. At nung panahon pong yun, mga kapatid, isang bagay lang ang itinuro ni Apostol Pedro. Ipinakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi po alam niyo po ba mga kapatid, nung ipakilala niya ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, ito po mga kapatid yung naging kaparaanan ng Diyos para tayo maligtas. At gayon din po kay Cornelio, na kung hindi sa pamamagitan po ng Panginoon, hindi tayo magkakamit ng kaligtasan. Kasi ganito po ang nangyari mga kapatid. Nung panahon na tawagin ng Panginoon ang mga alagad, bago siya umakyat sa kalangitan, sinabi niya mga kapatid na humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Kasama po tayo doon. Ang mga apostol mga kapatid ay patay na, wala na po sila. Namatay na po sila, pero subalit, yung buong kinapal ay yung buong mundo ay hindi pa po naaabot ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya kung bakit po may mga ganitong pangangaral, through online, through radio broadcast, television mga kapatid, at mayroon pang naghahayo, ay para po ipangaral sa lahat ng tao yung mabuting balita. Yung mabuting balita mga kapatid na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng aklat ng Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sabi po ng Biblia, hindi po yung ating mabubuting gawa ang makapagliligtas sa atin, kundi yung mabuting balita na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tanging si Jesus lamang po mga kapatid ang makapagliligtas sa atin. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang mabubuting gawa. Kung meron kang mabubuting gawa, mabuti po yan, pero higit po sa lahat, sabi po ng banal na kasulatan, si Kristo, yung mabuting balita na siya pong makapagliligtas po sa atin. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Bakit po mga kapatid? Sabi po ng banal na kasulatan, alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, na walang taong matuwid, misa man. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo nabahiran ng kasalanan. Sabi po dito mga kapatid, pag binasa niyo po ng aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dito po sa talatang ito mga kapatid, nagpapaalala po sa atin, mga kapatid, na lahat ng tao ay nagkasala. Sabi po ng Biblia, ang nagsasabing hindi siya nagkasala ay isang taong sinungaling. Ibig sabihin, kung tayo nagkasala mga kapatid at kaibigan, hindi po tayo karapat-dapat sa harapan po ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat yung kasalanan, sabi po ng Biblia, ang kabayaran nito'y kamatayan. So ngayon ka mga kapatid, yung ating mga nagawang wala man daw po ni isa na gumagawa ng katwiran ng ating pong Panginoon.
lahat po tayo'y nagkasala, mga kapatid at kaibigan. So ngayon ka mga kapatid, yung mabubuti nating gawa sa harapan ng Panginoon, ito po'y maaaring simulain natin upang po'y tayong tawagin ng Panginoon sa pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus po mga kapatid at kaibigan ay yung mabuting balita, at ito po yung masakit, mga kapatid, na katotohanan. Hindi po yung mabubuti nating gawa ang makapagliligtas po sa atin, kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi po sa aklat ng Juan chapter 14 verse 6, "Ako ang daan at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama nang hindi sa pamamagitan ko." Okay po mga kapatid, sa pagkakataong ito na meron tayong mabuting gawa, ngunit yung daan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay nangagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid at kaibigan, katulad ni Cornelio, nung panahon na siya papagpaunawaan ng Panginoon, dumating si Pedro at ipinangaral niya ang mabuting balita. At nung panahon pong yun mga kapatid, nung mapakinggan nila yung mabuting balita, sila mga kapatid ay tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. At sabi po doon, silang lahat ay nangabautismuhan. At doon lamang po mga kapatid, nakamtan ni Cornelio, ng kanyang pamilya, ng kanyang sambahayan, yung kaligtasan. Diba ang ganda nun mga kapatid, na darating yung panahon na tayo po gumawa ng mabuti at dumating yung kaligtasan sa atin pong mga buhay. Ito po yung pamilya ni Cornelio. Nais ko pong ibahagi din sa atin ngayon, mabuting tao, ngunit hindi sa kaniyang mabubuting gawa nakamtan yung kaligtasan, kundi dahil po doon sa kaniyang pananampalataya sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Biblia, itong ebanghelyo na ito, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Biblia po mga kapatid, sabi po na aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9, ito pong talatang ito mga kapatid ay pagpapaalala ni Apostol Pablo sa church ng Efeso. Kasi po ang church mga kapatid ng Efeso ay gumagawa sila ng mabuti. At dahil sa paggawa nila ng mabuti, mga kapatid, nakalimutan nila at naisip nila yung kanilang ginagawang mabuti, ayun na yung basihan ng kaligtasan. Pinaalalahanan po nila sila ni Apostol Pablo. Sabi niya mga kapatid sa Ephesian Church, sabi po dito mga kapatid, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kapatid, kaibigan, hindi po sa pamamagitan ng atin pong mga gawa yung kaligtasan. Ang Diyos ang unahin ang nagkaloob ng kaligtasan. Sabi po doon mga kapatid, upang ang sinuman ay huwag magmapuri sa kaniyang sarili. Nawa sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tayo po nangaliwanagan. Nawa sa pagkakataon pong ito mga kapatid, sa mabuti po nating ginagawa, wag po nating kalilimutan na si Kristo ang daan patungo sa buhay. Siya po yung makapagliligtas sa atin, mga kapatid, pagdating ng araw. Amen. Sa pagkakataon pong ito, nawa, kung meron man po tayong mabuting gawa, kapatid, huwag nating kalimutan, kaibigan, na si Kristo namatay para po sa atin. Na si Kristo, mga kapatid, yung dahilan kung bakit po tayo maliligtas. Si Kristo po, mga kapatid, yung nagbabalid ng ating mga gawa sa harapan po ng atin pong Diyos. Si Kristo ang kaligtasan, si Kristo ang mabuting balita na kailangan po natin, na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas po ng bawat sumasampalataya. Nawa sa pagkakataon po ito sa ating pong paksa na tinalakay, ay nadagdagan po tayo ng pagkaunawa
Mga kapatid at kaibigan, pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Sa pagkakataon pong ito. Amen. At sa mga susunod pa po nating pagtatalakay, nawa po mga kapatid, makinig po tayo ng salita ng Diyos mga kapatid. God bless po sa ating lahat. In Jesus' name, Amen.